Anong balita sa boxing? Ito, courtesy ng Boxing Scene. Ayon kay MP Promotions President Sean Gibbons, na ang matchup ni Pacquiao at Gervonta Davis ay magiging nakakaaliw ito. Naniniwala itong Sean Gibbons na ang Filipino superstar Manny Pacquiao ay magiging sobrang interesado sa isang showdown kay unbeaten puncher Gervonta Tank Davis. Si Pacquiao, edad 45 years old, nagretiro sa sports noong 2021 pagkatapos matalo sa isang 12-round decision sa kamay ng nooy welterweight champion Yordenis Ugas. Ayon kay Sean Gibbons, na mga sporting authority sa Saudi Arabia ay sobrang interesado daw na makuha si Pacquiao na lumaban sa kanilang bansa, na ito daw contest na ito ay magiging pinakapinaling laban ni Pacquiao sa kanyang karera. Ito daw mga sporting authority sa Saudi Arabia ay nakikita na magandang kalaban ni Manny Pacquiao ay itong si Tank Davis. Ayon naman kay Sean Gibbons, na ang labanan ni Manny Pacquiao at Gervonta Davis ay match daw at magiging nakakaliw na laban ito. Pero mahihirapan daw na pagganapin ito. May sense naman daw na tatapusin ang karera ni Manny Pacquiao sa Saudi, kasi gustong gusto daw ng mga taga Saudi si Manny Pacquiao. Bagaman retirado na si Pacquiao, ilang taon na ang nakalipas, lumalaban pa rin siya pero sa exhibition fight na lang. Pero sinabi naman na ni Manny Pacquiao na payag siyang i-entertain ang idea ng isang sanctioned fight kapag may tamang oportunidad. Sinabi na dati pa ni Manny Pacquiao na ang edad daw ay numero lang at malakas pa rin ang kanyang katawan. Mataas pa rin daw ang level niya sa sports, at itong ang linggong ito ay mag-uumpisa na si Manny Pacquiao ng kanyang kampo sa General Santos City. Maghahanda siya para sa laban niya sa April 20 na exhibition fight sa Thailand kontra Muay Thai legend Buakaw Banchamek. Nakikita daw ni Gibbons na ang laban ni Pacquiao kay Banchamek ay magandang pagtalon para lumaban sa isang professional fight si Manny Pacquiao sa June o July sa Saudi Arabia, United States o England. Nagkaroon ng isang laban si Manny Pacquiao nung nakaraang taon at tingin ni Sean Gibbons na kayang-kaya ni Manny Pacquiao na mag-exhibition fight kontra kanino man hanggang sa edad 100 years old, kasi kakaiba daw ang katawan ni Manny Pacquiao at meron daw siyang fountain of youth. Kaya umaasa itong si Gibbons na sa summertime ay mapapalaban si Manny Pacquiao sa isang malaking laban. Maganda nga daw na sa Saudi Arabia tapusin ni Manny Pacquiao ang kanyang karera bilang professional boxer. At matagal na rin daw gusto ni Manny Pacquiao na lumaban sa Middle East. Kaya umaasa si Gibbons na matutuloy ito. Sabi naman daw ni Conor McGregor na lalaban siya sa UFC sa Hunyo. Kaya wala na daw pag-asa na maglaban sila ni Pacquiao sa Hunyo. Kung si Conor McGregor lang daw ay kayang labanan nito ni Manny Pacquiao kahit pa sa edad na 100 years old, na madali lang nalaban ito para kay Manny Pacquiao. Ayon pa kay Sean Gibbons. Kayo mga Lods, ano sa tingin nyo? Kaya pa bang talunin ni Manny Pacquiao kahit sa edad na 45 years old itong si Gervonta Tank Davis na wala pang talo, may 29 wins at 27 knockout at nasa prime na edad 29 years old? Comment na mga Lods at pag-usapan natin yan. Samantala, ito ngang Amerikanong Sean Gibbons at ng kampo ni General Casimero ay nagkakainitan, nagkakaroon ng digmaan ng salitaan. Nagningas na nga ito dahil itong si Gibbons ay hinamon na itong si Casimero na labanan kanyang bata na si Marlon Tapales sa Mayo. Pagkatapos kasi ng talo ni Marlon Tapales via 10th round knockout kay Naoya Inoue sa Tokyo, ay binash ni Casimero ang naging performance ni Marlon Tapales na puro depensa lang daw ang ginawa nito at walang balak manalo kay Inoue, na hindi daw magiging katulad niya si Marlon Tapales dahil siya daw kapag lalaban ay hindi magpapabugbog kundi siya ang mangbubugbog, sabi ni Casimero. Kaya pinagmamalaki ng Casimero na kapag siyang nakalaban ni Inoue ay mas maganda daw ang ipapakita niya kaysa sa ginawa ni Tapales at tatalunin pa niya si Inoue. Sinabi pa ng kampo ni Casimero na ang desisyon daw ni Gibbons na ipalaban ang kanyang bata na si Marlon Tapales kay Inoue ay para daw pinadala si Tapales sa yungib ng leon. Hindi naman tumahimik si Gibbons dito sa pagkutya ni Casimero at bumelta naman siya ng ilang mga post at tinira niya itong magkapatid na Casimero at ibinunyag ang mga masasamang nangyari
dito sa magkapatid na Casimero. Halos 3 taon na nga nagkakaalitan itong si Gibbons at Casimero. Ang pinakauling magkasama sila ay nung tinalo ni Casimero si Guillermo Regondo sa Corazon, California noong August 2021. At naging pababa na daw ang karera ni Casimero nung nakipaghiwalay siya sa maimpluwensyang si Gibbons at pumirma sa isang foreign promotional outfit ni Japanese promoter Masayuki Ito. Pagkatapos nga makipaghiwalay ni Casimero kay Gibbons ay lumaban ito ng 3 beses, isa sa Korea, Manila at sa Tokyo, Japan. Ipinanalo niya ang unang 2 laban niya at yung pangatlo kontra Yukinoro Oguni ay dineklara na tabla. Kaya ang nakapaglalaway na matchup kay Inoue ay malabo na dahil itong Japanese pound for pound star ay kaharapin si Luis Neri ng Mexico sa Mayo at Murodjonak Madaliev ng Uzbekistan sa August naman. At posibleng lalaban pa siya ng isa pa sa taong kasalukuyan sa November o December kontra kilalang boksingero na naman sa super bantamweight o kontra sa featherweight title holders para makakuha si Inoue ng kanyang pang-5 world title. Ang awayan daw ni Gibbons at Casimero ay sinasaktan ng fight game. Nag-alok nga itong si Gibbons kay Casimero para bumalik ito sa radar screen ni Inoue pero tinanggihan nga ni Casimero. Itong mga nakakalaban daw ni Casimero nung naghiwalay sila ni Sean Gibbons ay mga nalipasan na kaya hindi nag-improve ang kanyang stock. Itong latest ranking na nirelease ng WBC ay niranggo si Tapales na number 3 at si Casimero ay number 8 lang. Kaya nanghinayang itong sumulat ng artikel na ang duelo na Casimero at Inoue ay hindi magaganap dahil tingin pa naman niya na ang may kasangkapan lang na talunin si Inoue ay itong si Casimero. Bukod daw sa firepower ni Casimero ay itong macho attitude pa niya ay pwedeng mangpahina kay Inoue. Kaya gustuin man daw o ayaw ni Casimero ay maling galaw daw ang iwanan si Gibbons dahil sa mga solidong connection ni Gibbons sa lahat ng major sanctioning bodies dahil daw sa kanyang mahusay na pagka-professional at nakakatulong sa mga ito. Para daw maganap ang laban ni Casimero kay Inoue, kailangan niyang bumalik kay Gibbons. Dahil kung hindi daw, ang mga makakalaban na naman ni Casimero ay mga walang pangalan. Lalo pa daw at nagkakaedad na si Casimero, magiging 35 years old na, kaya nauubusan na daw ito ng oras. Samantala, nagpost naman si Janriel Casimero sa kanyang Facebook account na Cuadro Alas It's My Boy. Sabi niya, ako lang ang boxer na hindi kakakabahan. Cuadro Alas lang malakas, aka Janriel Casimero. Malinaw pa sa klaro, sabi ni Cuadro Alas, tabi na mga nagbibida-bida. Sabi naman nitong isang komenter, labanan mo si Tapales, Cuadro Alas, para kung matalo mo siya, malakas ang pag-asa mo na manalo kay Inoue. Kaso kung matalo ka, no need na labanan mo si Inoue. Isa pang post ni Janriel Casimero, sabi niya, ang pagbabalik ko malapit na, abangan. Ako na ang nagsabi. Sabi naman nitong isang komenter, Cuadro Alas, i-ignore mo na si Tapales dahil nung may belt yan, di ka pinansin. Ngayon natalo, gusto ka na labanan. Saka nag-promise kasi ng tune-up fight ang mga taga-MP kay Tapales. Kaya gusto nilang ikaw ang ilaban kay Tapales para promotion. Libre kasi ang promotion at finance kapag ikaw ang kanilang linabanan kasi Japanese ang promoter mo at magaling kang mag-promote. Kaya hayaan mo na ang MP Promotions ang maghanap at mag-finance ng tune-up fight ni Tapales. Tignan natin kung kaya ni Tapales magpuno ng event kung tune-up fight lang. I-ignore niya si Tapales, Idol Casimero. Huwag kayo pumayag na gamitin kayo ng MP Promotions. WBO ka nakarank kaya dun sa WBO ka nakahanay. Kaya dun ka kumuha ng opponent mo. Hayaan mo MP mag-finance ng promise fight nila kay Tapales. Kasi diba nung kay Ngitumba, sabi nila magtatawa lang ang kalaban mo. Kahit Global Asian Champion si Ngitumba. Kaya sa promise fight nila kay Tapales, hanapan nila ng hindi magtataho at hayaan mo sila para MP ang mag-finance ng kanilang laban. Kaya dito nga sa post ni Janriel Casimero na ako lang ang boxer na hindi kakakabahan, ay malamang ang basehan dito ni Cuadro Alas ay ang huli niyang 10 laban ay wala pa siyang talo. Dito sa kanyang huling 10 laban ay siya mang panalo niya at isang draw. Yung pinakahuling laban niya kay Yukinoro Oguni ang draw. Pero ayon kay Cuadro Alas, kung hindi sana tinigil ng referee ang laban ay isang suntok na lang daw sa Oguni at mananakaut na ito. Nagtaka nga si Cuadro Alas dun sa laban na yon
kung bakit tinigil ng referee. Kasi hindi naman daw malaki ang sugat ni Yukinori Oguni. Napakaarte lang daw ng referee. Sabi naman ng kanyang kapatid na si Jason, aka Kuya Lod sa Kalam, na strategy lang daw ito ng mga Hapon para hindi sila matalo.